Narito na ang programang gigising hindi lamang sa natutulog nating katawan, kundi maging sa ating kamalayan. Programang maghahatid ng kasing sarap ng kapeng pagtalakay sa mga napapanahong paksa at usapin. Tara na at makipagkape sa Kapihan sa Araw. Kasama ang kilalang host ng Batikal, Tony Magbanwa, at ang mga pinagkakatiwalaan ng lahat sa usaping bayan, Tony Cabrestante at Raul Grande. Halina kayo at makihigop ng kape sa Kapihan sa Palawan tuwing Sabado alas 8 ng umaga live sa FB page ng magtukayong Tony Magbanwa at Tony Cabrestante. Kapihan sa Palawan. Magandang umaga sa ating mga kababayan. Magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Samang Tony. Good morning, good morning, good morning. Magandang umaga. Sabado umaga ngayon ay August 10, 2024. Muling sumasa ipapawid ang palatuntunan Kapihan sa Palawan, hosted by Tony Cabrestante, Tony Magbanwa at Manong Raul Grande. Live, nagbo-broadcast, nandito lamang yan sa garahe ni kasamang Tony Cabrestante. Ako, kasamang Tony, maraming issue ang ating tatalakayin ngayon. Lalo na sa tawag dito sa di ba narinig mo nagkaroon ng congressional hearing? Oo, congressional hearing tungkol doon sa budget ng Department of Energy at ang kanyang mga attached agencies. Nakamonitor ako noon eh. Mahaba ang labanan, hindi pa tapos. Dahil babalik pa sila eh. Oh. So ibig sabihin hindi pa na-approve yun? Wala pa, pa lang yun, preliminary pa lang. Nandoon si Secretary Lutilla, nandoon si Almeida, nandoon si yung Dimalanta, ano pangalan ni Dimalanta? Attorney pala yun eh. Attorney yun? Oo, basta attorney Dimalanta ng ERC. Nandoon. At lahat, pati yung PISAM. Yung PISAM pala, Energy Family yan. Ang PISAM kasi ano yan eh. Ano yung PISAM na yan eh? Power Sector Asset Liability Management. Oh, bakit ang PISAM may kasama doon sa Energy Family? Okay. Anyway, hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Diretso na tayo doon sa main issue natin. Okay. Nung panahon ni umlako si President Fidel Ramos. Yes, that is from 1992. Okay. Nagkaroon na ng umaamba ang isang power crisis sa buong Pilipinas. Tama, kasi yung panahon ni Fidel Ramos, dumagsa pati mga dikya eh. Natanda mo sa Pangasinan coal power plant. Hindi lang yun. Masyado nang naging problematic ang pagpapatakbo ng National Power Corporation that time. Natandaan ko, naalala ko yan. Masyado nang mangawakan ng brownout. Natatandaan mo, dito sa atin, di ba si Mayor Hagedorn, nagdala pa nga dito ng barge eh. Nandiyan sa, dyan sa ibaba lang ng bahay ni Buhit Naraga. Dyan sa may Sandiwa. Sandiwa. Nung panahon na yun ay nakita ni Presidente Marcos ay Ramos pala. Kaya nagkaroon ng hindi ko may eksaktong malaman ng batas. Yun ay nag-liberalize sa power industry. Ibig sabihin, pag sinabi mong liberalize, naging maluwag ang pulisiya pagdating sa power sector. Diyan na nagsulputan ng mga IPPs. Yan. Ang ibig sabihin, dahil sa panukala na liberalize ni President Ramos, ang power industry, nagsulputan ng mga independent power provider dahil nasa batas. Yes, dahil yan ay tinayagan na ng batas na yun. Okay, so habang yung batas na yun ay ipinatupad, nagkaroon na ng unti-unti nang kinuha sa napukor yung mga planta, yung pagpapatakbo ng electricity, at saka isa pa pala dyan sa naging rason, baon na sa utang ang National Power Corporation na hanggang ngayon binabayaran natin. Natandaan ko nung unang panahon,
ang dito sa Puerto Princesa, yung power plant ng Palico ay nandiyan sa Fernandez Street. Yes. Bago sila lumipat dyan sa San Pedro. San Pedro. So, yung existing dyan na PPGI na powerhouse na ginagamit, alam ko nung araw dyan, Palico ang nag-ooperate niyan. Actually, ano yan eh, masalimuot yan. Oo. Naging kaso yan yata hanggang ngayon yung kaso ng plantang yan. Parang natalo yung Palico dyan eh. Oo. Ngayon, ang ibinalik lang natin para malaman ng ating mga member consumers sa mga kababayan natin na tayo ay hindi bago at hindi pwedeng sabihin ninyo na hindi namin alam kailan nagsimula ang Palawan Electric Cooperative sa Palawan Electric. Hindi pa cooperative yan eh. Hindi pa, privado yan noon. Oo, dati doon yan sa may harap ng dating garahe na bahay ng Miriam Bus Line. Diyan ang bago dumating ng Adventist. Okay, malapit sa may Adventist Church. Yan, diyan ang kanilang power noong araw. Bago mayroon pang mga nakabisikleta na umaga, papatayin ng mga street light. Actually, yan ay pag-aari ng isang pribadong tao na alam ni Manong Raul yan eh. Pag-aari ng isang pribadong tao na nag-operate ng pagpapailaw. Sige. Parating pala si Manong Raul. Alam mo, pag Sabado, nagsisimba yun eh. Parang sa initiative ng dating congressman, Abordo? No. Francisco Poncidillo na... yung Francisco Poncidillo, yan ba ang tatay ni Atty. Dave Poncidillo? Yes, yan ang tatay ni Uncle Dave na pinsan lolo mo. Pinsan ng lola ko yan. Pinsan ng lola mo? Ni Maria, ni Gregoria Poncidillo. Kaya nga dyan, Francisco Poncidillo. Yan, nagsimula. And then, hanggang sa... tuloy-tuloy na nagsimula ng planta at nang nailipat na sa San Pedro. Okay, anyway, so yun ang konting... Iyan ang konting background para maintindihan ninyo na kami ni Kasama Tony Cabalistante, hindi kami sano. Alam namin yan. Ang papaano yang ay kung 1974 ay nandito ako sa Puerto Princesa, alam ko yan eh. Baka nga hindi alam ng general manager ang kwento. Yan ang hindi alam ni Contribida. Kailan ba pinanganak si Contribida? Paano niya nalaman niya saan dati ang planta ng Palico na yung lintik na yung Palico na buwisit? At kung sinong unang may-ari ng planta. Yan ang hindi niya alam. Oo. Tayo naman. Wala siyang pagmamahal dyan eh. Tayo ay nagsaliksik. Marami nga nagtataka sa Tony. Bakit daw ang dami nating alam pagdating sa Palico? Paano hindi natin alam? Taga rito tayo sa Puerto Princesa. Diyan nga ako nag-grade 1 sa Matthew Agnes eh. Elementary school eh. Ako pinanganak dito sa San Jose. Oo. Kaya ultimo noon yung andar ng planta, dinig na dinig dahil dinig sa atin ang andar ng planta. Alam na alam ko yan kasi noon yung nagpapatay ng street light kada poste, nakabisikleta. Okay. Oo. Isa dyan si dating kagawad Roger Castro. Yan ang trabaho niya nung araw. Di ba? Patay ng ilaw. Tsaka nung araw, uso pa nung araw, ngayon, palipad na lang sa email ang mga sulat. Nung araw, sikat na sikat ang post office, ang daming kartero. Di ba? Ang nakakalungkot ngayon, kasamang Tony, wala na. Yung bill natin. Diyos ko, ako, may mga kapitbahay sa Pahara, ang bill nila 2 buwan. Nagagalit sila. Ito ka kasi yan, management failure. Ikaw kontribida, ikaw general manager, hindi ba nagre-reflect sa'yo ito? Ang mga bill na yan na hindi maihatid ng tamang oras? Dahil, wala namang nag-apply kayo ng mga meter reader, ano? May mga meter reader sila, at then maraming empleyado ang Palico. Ang suggestion ko nga noon dyan, total marami naman kayong empleyado, i-detail muna yung mga dyan, yung iba dyan, para sa paghahatid ng mga billing. Yung engineer Guyong ginagamit niya yung oras niya doon sa kanyang private construction yung paghatid. Yan ang dapat ang maghatid ng mga bill yan. Binabayad, ang laki-laki ng bayad yan. Ng sweldo niyan. Kaya talagang nakakaawa mga kababayan, yung sitwasyon natin. Pasensya na po kayo, medyo bago ang boses ko dahil tapos yung trangkaso ko. Tinarangkaso si paring Kasama Tony Cabalistante. Anyway, mamaya natin itutuloy yung problema sa billing. Tuloy tayo dun sa liberalization. Liberalization. Tanong mo kanina yung PISAM. Yung PISAM kasi yan ay create ng batas para mag-dispose ng mga property ng napukor. Kasi nung nandun tayo noong February 5 sa Congress, katabi mo sa kanan mo yung presidente ng PISAM. Yung parang foreigner na malaking tao. Yes. Sila ang nagmamanage sa pagdi-dispose ng kasi power sector asset management yan. Asset liability management kasi
nabanggit ko nga kanina, baon na utang ang Yung napukor. napukor. Oo. Kasi naman noon, ang kasama Tony, siguro noon kung ang teacher nagsusweldo ng palagay natin 10,000, alam mo magkano ang sweldo ng isang driver sa napukor? Magkano? 20,000. Ay, sobra Alam mo na. magkano ang sweldo ng isang driver sa napukor? Ano ba yan? Magkano? 20,000. Hindi ba yan, sa bagay, ang 20,000, minimum na rin yan. Minimum na rin yun. Kasi sa PNP, ang minimum ngayon ng PNP, 29,000 eh. Hindi, kasi noon, matagal na yun. Nung panahon noon, na ibig sabihin, nung panahon na yung sweldo ng teacher ay 10,000, Oo. Ang driver ng Napukor, 20,000. doble. Aba, sobra namang mga garbo yan. Parang GSIS yan. Kasi nga, ang Napukor is a government-owned and controlled corporation. Oo. Tulad ng GSIS. Oo. Ang GOCC, GOCC. by nature, talagang sobrang tataas ang sweldo nila. Tulad ng Philippine Ports Authority. Alam mo ba noon ang mga taga-Philippine Ports Authority, ang kanilang bonus hanggang ilan? Ilan? 15th month pay. Pag sinuwerte, may 16th month Hindi lang, pay 12, 13, 14, 15. Yes, kasi nga, ang charter nila ay pinapayagan yan. Na pag nag-exceed sila sa kanilang target, Target. Actually, Parang quota. no, actually, ang PPE parang self-liquidating, ay ano siya. Ang kikitain niya, pwede niyang gamitin. Yun yung sa quality. So, ibig sabihin, kung nagsubra sila, kung may surplus sila, pwede pwede silang maggawa ng memorandum na ibubonus nila sa kanilang mga tauhan. Kaya nung panahon ni Pinoy, ni President Pinoy, tinanggal lahat yan ng mga pribilehyo yan ng mga GOCC. Aba, nakatipid ang pamahalaan. Nakatipid ang pamahalaan. So, balik tayo sa PISAM. So, ang PISAM, unti-unti nag-dispose siya ng mga properties. Actually, nag-apply ako dyan one time sa PISAM. Nag-apply ka ng... Sa Manila. Ibig sabihin, magiging Officer. PISAM officer ka, nag-apply ka. Nag-apply ako ng isang department head before sa PISAM, pero hindi ko tinuloy. Hindi ako pumunta for interview kasi nasa Maynila. Now, yung PISAM na yan, unti-unti niyang minamanage yung mga asset, dinidispose na yan. Para pambayad sa utang niya. So yan ang trabaho ng PISAM. Ayun. Pang-dispose ng property kasi power sector asset liability management. Kaya PISAM. Kaya PISAM. Kaya under siya doon sa umbrella ng power sector doon sa... Kasi pinapanood ko nung nakaraang araw yung budget hearing ng Department of Energy. Nandun lahat ang mga energy family. Kaya nakita ano ko doon yung PISAM. Yes. Saka, ang pinaka-importante doon inamin ng ERC, ng Energy Regulatory Commission, na sila ang dahilan kaya't naghihirap tayo ngayon. Kasi tinanong... Tungkol dito saan yan? Lahat. Pangalawa, sinabi rin doon, makinig kayo, ang standard na system loss, doon sa hearing na yan, tingnan nyo dyan, sa YouTube. Yung hearing nung nakarang araw sa Department of Energy. Standard, 8%. Dinig na dinig ko yan. 8% 8% lang, bakit dito 13.7%? Hindi sumusunod kasi ang palito sa regulasyon. Hindi sila napupursigi para naibaba ang systems loss. So yun ay indicator ng mismanagement. So ikaw, Engineer Contribida, ikaw, Chairman Balyares, 8% lang pala ang standard natin dito sa Pilipinas na systems loss. Bakit pinahirapan nyo kami ng 13.7%? Kundi bakit ito hindi nila pwedeng may paliwanag? Hindi nila may paliwanag sa atin eh. Ayaw nga nila ng agam eh. Oo. Sabi nga ni board member John Ortega kung wala silang agam-agam, dapat ituloy na yung agam. Talaga naman. Kasi talagang ewan ko ba? Di ba? Ano ito yung nangyayari sa atin dito sa paliko, parang pakapalan na lang ng mukha eh. Puro naman makakapalang mukha eh. Pero mo. Sandali. Natuloy na ba yung submission ng bidding? Oo, yung 7. Yung 7. May nanalo na kaya? Na bidder? Hindi pa natin nakukuha sa ating mga bubuit. Wala pa yung mga uwak natin, wala pang report. Cherry Busada, takapagsalita ng paliko, in-interview ni Mike Escote. Narinig ko din. Ang sabi niya, bakit daw pinag-iinitan ang 2.7 na halaga ng
ng sasakyan na SUV. Eh, pinapalaki lang daw ng kung sino-sino mga... Aba, ikaw Ribusada, tingnan mo, 6 na L300 van ang nakalagay dyan for bidding. Ang sabi ng aming mga informante, 3 lang ang bibilhin na L300. Yung 3, yung pundo para sa 3, ni-realign. Eh, abangan natin yan. Kung makabili kayo ng 6 na L300, mali kami. No. Pero kung 3 lang ang bibili ninyo, at ang 3 ang L300 na pundo para sa 3, ay 3 ay hindi mabili, at nabili ang SUV na 2.7, ay totoo yung informante namin. Kaya namin pinag-iinitan ang 2.7 million na yan. Kasi dapat ang 2.7 million na yan ay pambili ng 3 maintenance vehicle. Correct. Instead na 3 maintenance vehicle, ang binili ninyo, SUV. isang SUV na nagamit isang tao. Oh, at sabi pa ni Ribusada, mayroon na rin daw aksyon ng Paliko, bumibili ng insulated wiring. May nakita ka bang insulated wiring sa binili nila dyan? Wala pa ako nakita. O bakit hindi sila mag-preskon? Ito, mayroon ng 300 kilometro ang haba ng insulated wiring. Nakabili na tayo. Ay, kwento ka lang ng kwento Ribusada eh. Oh. Kaya ulitin ko yung argumento ko noon, sinasabi ko noon. Oh. Kung sa kayo nun, kukurukusun ko ng muso. Ay, hindi. Sobra pa sa inyo kasi eh. Kaya naman, Kung kami sa kabila, gramos ang takaw eh. Eh yan eh, wag nang promotion natin. Palagay na natin lahat ng nabubuisit dyan sa Paliko, lalo especially dyan kay attorney. Isang kurot na lang sa muso niya eh. Bawat isang MCO. Ewan ko kung hindi mamagayan. Sabi ng kaunti, para makita ka dito sa aking... hindi makuha kasi malayo eh. Okay? So, balik tayo. Eh, kasi nga, ang sasakyan na yan, dapat tatlong maintenance vehicle yan na gagamitin. Okay lang yun, okay lang yung boom truck na may drop side bago mayroon siyang basket, attached basket, detached basket. Yun ay talagang very safety ang ating lineman doon. Okay rin yan. Kung yung Everest, tsaka yung Fortuner, tsaka yung Lagyan ng boom. Lagyan ng kwan, lagyan ng mga taplod. Ayan! Para social. Ay, sandali lang. Sabi pa ni Ribusada, 80,000 daw ang binayaran sa pagpa-repair ng Fortuner. Kaya kailangan bumili ng bago para hindi na masyado magastos doon sa... Ay, saan ba ginagamit ang Fortuner? Ba't nasisira? Di ba? Ano kasi ginagamit? Ginagawang motel? Eh, di natin malaman eh. Bakit kailangan nyo magbayad ng 80,000? Saan nyo ni inarabas yan? Oh, wala naman tayo narinig na pumunta kayo sa barangay at dala nyo yan. Ay, yung isang Montero, nasana? Yung isang Montero nandyan. Oo, di ba dati yan, lasing ang dating chairman, binangga niya, basag ang salamin. Anyway, balik tayo doon. Anong doon kasi nung ating nakaraang 3 araw, nagkaroon ng hearing sa Kongreso sa budget ng ERC, DOE, PISA. Oo, lahat. Lahat sila. At doon sinabi yung yung systems law. Sinabi doon ni Lotilia na Standard. standard na system doon ay 8% lang pala. At inayunan yun ang lahat doon. Yes. Hindi sumatotal sa pangyayari niya. Malaki ang i-refund sa atin ng palit. Dapat. Hindi, yun ang pursigihin natin. Ganito. Kasi nakita ko sa isang desisyon ng ERC, tinignan ko may mga desisyon pa lang ERC ng mga kaso online. May nag-file sa kanila ng kaso, pinag-refund ang isang cooperative. Gawin kaya natin yan sa Paliko? Gawin natin. Gawin natin. Oo. Pag-refund natin. Kasi una ganito ang punto. Ang allowed sa kanila ng batas sa systems laws, 8%. Okay, now, kapag yun ay sumobra na sa 8%, dapat yan ay kasalanan na ng Paliko. Correct. Kaya dapat hindi sisingilin sa mga consumer. Negligence. Negligence sila yun. Negligence. Di ba? Negligence yun. Therefore, sumobra sila ng 5.7% sa siningil nila sa atin. Therefore, pwede natin silang kasuhan sa ERC para ibalik yung 5.7 na yan. Correct. Kasi, Yeah, refund. maliwanag doon sa budget hearing, nanonood ako nakamonitor ako na 8% ang standard system closed dito sa atin sa Pilipinas. Oh.
How come 13.7? 13.7. Oh, di ba? At saka doon na nakita ko, narinig ko din na sabi ng ERC na ang kanilang, kumbaga, kulang daw sila sa tao. Ngayon, sabi naman nung... Yun ang sabi ni Dimalanta. Dimalanta. Ano ang pangalan nito ni Dimalanta? Pero sabi niya, kahit dagdagan pa rin ng budget ang ERC, opisina, hindi rin masusolve ang mga problema natin sa Pilipinas pagdating sa power. Ang sinasuggest niya, ay ano daw, amendahan ang batas kasi binanggit doon na naman ng isang, lalimutan ko pangalan, majority floor leader. Majority floor leader ang nagtanong nun eh. Sabi niya, ay bakit yung EPSA wala naman yan sa ano, wala naman Sa yan IPIRA. no? Sa IPIRA. Oo. Hindi man nila sinagot yun, pero wala naman sa IPIRA no. Ang tanong, bakit tayo nagdurusa sa EPSA, lecheng EPSA na yan, na inalis ang subsidy natin, na wala naman pala sa IPIRA law? Wala sa IPIRA law. Nakikinig ako, pero Ang linaw. sabi ni Lotilla, Secretary Lotilla, at saka si Almeida, ay talagang pag nag-give raw ay walang subsidy. Ang tanong- Kinumporma nila doon sa Congress. Yun nga, ang tanong nun, saan ang bisis nun? Di ba? Kaya nga, ito dapat, sino ang gagalaw dapat yan? Birthday ngayon ni Congressman Erwin Tolpo. Baka nakikinig ka. Ay oo, yung mga kaklase niya, yung mga sa ACT-CIS, sila Manong Rod Palangka. Manong Rod, pakipaabot naman kay Congressman Erwin Tulfo. Erwin ba? Erwin. Sa ACT-CIS. ACT-CIS. Siguro makakatulong siya para mag-pass ng bill para linawin yung EPSA na yan na dapat yan ay walang legal basis. Bakit tayo naghihirap ngayon sa napakataas na bayarin dahil sa EPSA? Ang daming congressman nagsasabi, wala yan sa IPIRA law. Di mismo si majority floor leader. Wala sa IPIRA law Yun yan. ang binakbakan niya doon sa yung mga DOA family. Wala sa ibinasa niya yung IPIRA eh. Biro mo na dapat simula nung isang taon ay may subsidy tayo na 6 na piso kada per kilowatt. Sus Mario Josep, anong Raul? Ano nga tatabo dito sa Palawan? Alam mo, anong sinabi ni I Cardinal? am entitled to 2-4 monthly. 2-4 2,400. of? Kung halimbawa ang mga... Dahil sa senior citizen pa. Hindi. Yung sa EPSA na yan. Okay. Sa subsidy na tinanggal. So that is equivalent to 2,400 mas 30,000. Malaki Annually. Yung matitipid mo. Hindi. Refund. Refund. Re-refund. Dapat ma-refund kasi maliwanag na maliwanag, i-review ninyo. Nakikinig ako sa Congress nung nakarang 3 araw sa kanilang budget hearing. 8% ang standard na system loss. Dito sa atin, umalma na tayo, 13.7%. Bakit ganun? Kailangan mag-file tayo dyan para ma-refund. Para ma-refund. So, mayroon kang, kung ma-refund, mayroon kang magkano? Yung sa akin, yung sinasabi ko ay yung sa subsidy. Okay, pero kung refund, nagkuhan sila ng 5%. 3,600 annually. Malaki-laking pera yun. Oo. Malaki. Alam mo, nabanggit pa doon ng isang congressman. Paulit-ulit niyang binanggit. Sabi raw ni Cardinal Sin, inefficiency, corruption. Yes, it is. Kung dito sa paliko, inefficiency, ang pamamalakad, corruption yan. Sabi ni Cardinal Sin, according doon sa congressman. I-review ko pa yan, hanapin ko pa. Ay siya mismo nagsabi, pabalik-balik na sinasabi. Kasi inefficient ang serbisyo ng power family sa Pilipinas. Hindi lang pala sa Palawan yan. Sa buong Pilipinas, ganyan ang sistema. Kaya umaalma. Umaalma yung mga congressman doon sa kanilang budget hearing. Bagkus nung huli na, nakatulong din daw sa kanila yung NIA. May mga project din daw na mga barangay electrification, parang sa Pangasinan, babaeng congressman sa Pangasinan eh. Masinan. Pinapasalamatan niya yung NIA dahil yung mga sityos nila doon, parang inabot na ng barrio electrification program. Pero hindi na nangyayon yung kooperatiba nila. Yes, dito sa atin na sana ang barangay electrification program ay mismong sa National Highway sa Hulo at saka sa Barangay Tinitian, dinaanan ng Napocor grid main line, walang kuryente.
meron ang term nila CQ electrification. Alam mo ba, kaibigan din natin, dito sa Paleco, merong CQ electrification program na maanomalya. May perang nawala. Parang naulinigan ko yan, parang isang kontraktor din ng electrical supply, parang nagkakutsaba-kutsaba sila nung nakarang ilang panahon. Yung may kasalanan, hindi nakulong, ang nakulong yung walang kasalanan. O kita mo yan, parang dito rin sa pagka-suspended ng ng dating chairman at saka yung dating secretary, ngayon ay treasurer. Kasi ang treasurer, ang dating secretary, nag-certified true copy lang. Yes. Pinatunayan niya yung board resolution ay true and correct. Yes. Na hindi niya inalam na yun pala mayroong mga insertion. Yes. Kaya siya na-suspended. Parang ganun din yan. At yung nagdikta ng mga insertions na yun ay ang manager. Ay di libre. Libre siya. Ganon ang sistema. Ganon. Yung gumawa na may idea, yung principal, libre. Libre. Nag-sacrifice yung mga nasa ibaba na sumunod lang. Parang ganyan ang sistema. Nasira tuloy ang kanyang magandang pangalan. Ay kung ikaw naman, Engineer Aladdin Cruz, Kasuhan ko yan. nasintisyahan ka na, nasuspended ka na, at mayroon kaming hawak na court decision ng administrative case, ay dapat kung ikaw ay may delikadisa, umalis ka na dyan, mag-resign ka na. Tama. Masisira tuloy ang iyong credibility, pero mo certified professional electrical engineer ka. Sasabit ka sa pag-certify mo ng isang resolution na mayroong insertion. At ang case, falsification. O, kita mo yan? Ayan ay nakatatak na yan sa buhay mo ang magpakailanman. Hindi na mabubuhay Oo. yan. Pumunta ka man sa mga ibang mga lugar, hahanapin maglipat ka man ng mga government agency o private, nakatatak yan sa record mo na ikaw ay minsan nasintisyan ng falsification. Napakahirap niyan. Sino pang magtitiwala sa'yo na magpapirma ng dokumento napatunayan ka na nagfalsify? Yan, ipayo lang natin. Nagmamalasakit lang kami sa iyo, Aladdin Cruz. Pero kung naniniwala ako dyan na siya ay talagang walang kasalanan. Dahil alam natin na wala siyang kasalanan. Kasalanan lang, pumirma siya. Unos in omnibus, falsos in unos. Mali. Falsos in unos. Falsos in Enos. Falsos in omnibus. Yan. Ang ibig sabihin yan, Latin word yan. Yes, Latin. Ginagamit ng mga abogado yan. Falsos in unos, falsos in omnibus. Mali sa simula, mali hanggang dulo. Yan. Mali sa simula, mali na hanggang dulo. Yeah. Parang kasi nag-aral ako doon ng isang linggo sa UP Diliman. Okay. Yung sa mga investigator, investigator na special investigation course. Meron kami doon 1 week sa Diliman. Narinig ko yan sa abogado teacher naming abogado doon sa Diliman. Na sinabi niya yan. UP Law Center. Pag nagsimula ka ng mali, lahat yan, raros yan. Mali na lahat yan. In Latin word. Falsos in omnibus. Falsos. Mali, ano? Falsos in unos. Falsos in unos, falsos in omnibus. Natuto ako ng Yan konti. po ang laging argumento ng ating kaibigan, kabarangay, na si Atty. Pai. Okay. Mayroong isang hearing dyan na pakinggan ko yung kanyang argumento. Sinasabi niya na ang isang bagay na sinimulan mo ng mali ay kailanman hindi magtatapos sa tama. Tama. Correct. Oo. Oo. Yan rin yan. Tinagalog niya nga lang. Anyway. Okay, diretso tayo. Diretso tayo. Ano pa yung ibang natin pag-uusapan tungkol sa... Ito pa, yung mainit na desisyon ng Supreme Court. Ay, sandali. Patugtog ka muna ng ating program identification. Okay. Oo, sige. Bago natin pag-usapan ang mainit-init July 30 Supreme Court decision. Yan, abangan nyo. Magpapakilala lang kami ng aming programa. Nating katawan, kundi narito na ang programang gigising hindi lamang sa natutulog nating katawan, kundi maging sa ating kamalayan. Programang magagamit ng kasinsaran ng katawan.
Pasensya na po kayo Oo, at medyo kasi talaga yung ating technical glitch. Yung ating technician Narito na ang programang gigising hindi lamang sa natutulog nating katawan. Narito na ang kamalayan programang maghahatid ng kasing sarap ng kapagpapanakay sa mga napapanahong paksa at usapin. Tara na at makipagkape sa Kapihan sa Awan. Kasama ang kilalang host ng Batikal, Tony Magbanwa. At ang mga pinagkakatiwalaan ng lahat sa usaping bayan, Tony Cabrestante at Raul Grande. Halina kayo at makihigop ng kape sa Kapihan sa Palawan tuwing Sabado alas 8 ng umaga live sa FB page ng magtumayong Tony Magbanwa at Tony Cabrestante. Kapihan sa Palawan. Yan. Batiin muna natin ang mga nasa linya. Sige. Oo. Ay, yung ating mga followers dyan sa Barangay Tumarbong. Maylin Sumbi. Mayad nga timprano. Good morning. Ya, sabi niya, good morning kanindong tatlo. Hataw duman ang mga guwapings. Si TGA sa Balona is also watching. Michael Sabuya, nagka-onsihan siguro. Hehehe. Si Daniel Pariglo, nandiyan sa Cavite City. Enriquez Cayaw Ulib ng Barangay Tagburos. Kent Palen, Gloria. Ilaga Gine ng Hong Kong ay nanonood din sa atin ngayon. Ako, sir, bihira lang mag-copy. Talaga naman, Ito, mga nakikinig sa atin, nanonood ang aking pinsan si Jing Padrones Pascual, si Jigs Abilino dyan sa Suba. Yan, Kuyo. Suba Kuyo. Si, itong kaibigan natin taga Rojas, si M. Jones Guardian. Yeah, palagpakan natin. Siyempre, si board member Toto Pineda. Yes, good morning. Board member Toto Pineda. Talaga namang mayad, agasilang At si King Manzano, yung estudyante kong PNP officer dyan sa Quezon. Tayo, sino pa dyan? Ay, si Ellen Pachika Nangan. Makikikapi po diyan sa inyo. Yes, punta kayo dito. Masarap ang kape dito ni kasamang Tony Cabrestante. Sino pa ba? Sa Kabuyaw, Laguna pala ito, si Ellen Pachika Nangan. George Santa Maria is also watching. Maraming salamat. Yan. Tuloy tayo kasama Tony. Ito kasi, patugtog muna tayo nitong, tuloy-tuloy pa rin talaga yung brownout. Kasama ko ni Manong Raul. Last week, mga ilang beses ang brownout. Hindi ko na binibilang Basta pag nag-brownout, buwisit hindi ko na binibilang. Mabubuwisit lang ako, tataas lang aking presyon Ito, patugtog muna tayo ng ating paboritong kanta. Sige. Na inihandog natin sa General Manager ng Paliko at sa lahat ng Board of Directors. Yan. Patuloy pa rin kasi ang pagkawala ng kuryente natin. Talagang hindi na yan mawawala sa ugali ng Palawan Electric Cooperative. Yung mga nakaraang mga taon, hindi naman ganito kalala. Di ba? Yung mga siguro pandemic hindi nagkaka-burnout ng kanyang kadami. Di ba? Pandemic time pa yan. Malaki ang problema natin ngayon Yung sinabi ni ABC President. Ni? ABC President Ni Kwan. Ni board member sa Balya. Normal na yan Normal na. Yung brownout. Oo. Pag hindi nagkaroon ng brownout. Yun ang abnormal. Good morning kay Kay board member sa Balya. Yan. Yung mga kapitan ko pala natin. Paki-forward lang po yung mga pinapirmahan ninyo sa office ni board member sa Balya. Tsaka yung mga humingi sa atin ng mga soft copy na nagpapirma ng ating petisyon, pakisuyo po. Dahan-dahan na po ninyong ipadala po. Kung may mga shuttle naman dyan, ipadala po sa shuttle at i-message lang kami para kami dito na namin kukunin sa puerto. Opo, para ma-file na natin yan, magkaroon tayo ng agam, matanggal na natin yung inutil na general manager. Matagal ang hinatupag, kundi ang pagpapasasa. Masyadong ambisyoso. Pagpapasarap, luxury ang gusto. Masyadong luxury ang gusto. Baka naman siguro ito nung panahon niya, hindi naranasan. Kaya ngayon, sinasamantala niya. Malamang. Malamang. Anyway, so balik tayo doon sa desisyon ng Supreme Court, Manong Raul. Ito ay nagsimula doon sa pag-file ng Iloilo Electric Cooperative 1, 2, 3. Tatlo Tatlo ang cooperative sa Iloilo. Iloilo 1, Iloilo 2, Iloilo 3. Okay. Now, ito kasi, ang matatandaan natin na ang power generation ay distribution ay partly ilang bahagi ng Panay Island ay naibigay, particularly ang Iloilo City, ang distribution ay naibigayan
ng Kongreso sa more power. Dahil hindi na ni-renew ng Kongreso ang prangkisa ng dating nagpapa-coop ng Paliko, ng Iloilo. Hindi na rin yun sa Iloilo City lang. Oh, sa Iloilo City. Pero mayroon silang mga prangkisa Sa labas ng Iloilo City. mga munisipyo. Mga ng munisipyo. Iloilo. Okay. So ngayon, itong Kongreso, gumawa na naman ng amendment sa batas doon sa prangkisa ng MORE. Nag-expand sa mga ilang munisipyo. Parang dalawang congressman ang nag-sponsor niyan. Yes. Na yung More Power Corporation sa pagmamayari ni Don Enrique Razon na ma-expand from Iloilo City sa mga munisipyo. Dahil nagustuhan ng mga congressman within the period of 1 year and kalahati, napaganda ng More ang serbisyo ng kuryente sa Iloilo City. At napamura. Na bumaba. Napamura. Siyam na piso. 9 piso ang per kilowatt hour. Okay, diretso. Ano pa? Kayo ilan? 16. 16.80. Ang Iloilo, 9 pesos. 9 to parang 12. Umabot ng 12. 12 lang. Okay, now. Mababa pa rin. So, nag-file po ng kaso sa Korte Suprema ang tatlong cooperative. Tatlong kooperatiba. Laban doon sa batas na ginawa ng Kongreso. Ang kinalaban nila ng Kongreso, hindi naman ang MORE. Tinututulan nila. Tinutulan nila yung batas na nag-expand ng coverage ng more power. Tama. Kasi nag-apply na meron ng batas na pinapayagan ng More Power Corporation na mag-expand from Iloilo City papunta sa mga munisipyo. Yes. Okay. Ngayon, matatandaan natin nung sa TWG tayo, laging sinasabi ng taga-Paleco na kapag walang ibang pwedeng mabigyan ng prangkisa sa Palawan dahil sila lang ang meron. Linawin natin. Technical working group kami, 3 kami membro sa pag-revise and amend ng ating existing bylaws. Siyempre, guided kami ng mga taga-Paliko. Nandoon sa aming grupo. Sekretariat ang mga taga-Paliko ng mga department head at saka yung mga technical. Yes. Na nagbibigay sa amin ng idea. So ngayon, tama sinabi mo na alala ko yan, during the time na nagde-deliberation tayo, ay nasabi nila na walang ibang pwedeng mag-distribute ng kuryente sa Palawan kundi exclusive sa Palawan Electric Cooperative lang. Okay. Yes. Anong connection dito sa bagong Supreme Court decision? Now, yung sinasabi nila, yan ay binali na yan ng Supreme Court. Okay. Sabi ng Supreme Court, walang exclusivity ng prangkisa pagdating sa distribution ng power. Ang ibig sabihin, Hindi pwedeng exclusive lang sa isang cooperative sa loob ng sa buong bansa na sila lang ang exclusive na magdi-distribute ng kuryente katulad dito sa atin, Palawan Electric Cooperative lang. Yes. Hindi exclusive. Hindi exclusive. Sabi ng Supreme Court. Yes. Ang ibig sabihin, pwede nang pumasok ang mga private electric companies na mag-apply ng kanilang prangkisa sa Kongreso para mag-distribute ng kuryente dito sa lalawigan ng Palawan. Yes. May karibal na, in short, may karibal na. Pwede nang magkakaroon ng karibal ang Paleco. kompetensya. Yes. Yan. At yun ang sinasabi ng Supreme Court. Yung competition, yan ay laging pabor sa mga mamamayan ng Pilipinas. Very healthy. Yes. The consumer itself. Yes. Competition is always best, is for the best interest ng mga mamamayan. Na ginagarantiyan ng konstitusyon. At kung saan mo gusto bilang consumer, Pipili ka. Katulad ng telco. Yes. Lahat ng telco dito sa atin meron eh. Meron. Healthy competition. Yes, Kung yes. ayaw ko na sa PLDT, lipat ako sa Convert. Ilan actually may Globe, may PLDT, may dito, may Converge. May isa pa. Starlink. Starlink. Yan sa taas natin na ginagamit natin ngayon. Starlink yan. Starlink yan kay Elon Musk. Yan. Healthy competition, kung saan gusto ng consumer, ay kung saan siya masaya, doon siya. Dahil sa competition na yan ng mga telco, kasamang to ni Manong Raul, mura na ang internet na ito sa atin. Napapansin mo? Diba? Pag maglo-load ka ng data sa cellphone mo, ang 15 days, magkano lang yan? Unlimited call, unlimited text, 7 days sa akin eh. at 7 gigabytes. Okay. 199 pesos lang po yan sa Globe. Sa Globe. Imagine, noon libo yan. Yan ang Resulta. resulta ng competition. Di ba?
Noon walang presyo ngayon. 199, samantalang yung 199 noon, kwan lang yan eh. Card lang yan eh. Call and text lang yan eh. Ngayon may internet na. Oh, yun tsaka ang meron mga benepisyo. ilang gigabytes, ilang... Yes, 7. Oh, yan. 7 gigabytes para sa data. Mm. So yun. So doon, sa panalong yun ng more, sinabi ng Supreme Court, walang exclusivity. No exclusivity. Wala. Tandaan mo, nakikinig ang mga taga... Uy, batiin mo na natin ang taga-Paliko. Ay, madami. More than 200 employees ng Paliko nanonood. Nanonood yan. Nanonood. Every now and then na mag-live kami, Nanonood sila. Good morning sa inyo ha. Bago paki-share, pakitawagan na rin ninyo agad yung general manager at yung inyong chairman. Nasabihin ninyo, mag-monitor sa ibang cellphone. Sa ibang cellphone. Kasi ayaw nilang mabisto sila na nakamonitor sa atin eh. Ay, may mga dummy account naman yan eh. Oo, daming-dami. Yung IT dyan ako. Ha? Gagaling yan eh. 5 doon ang nagwawa ng ano, yung IT ng Paliko, 5 yung bugos nila. O yung nag-fake, Oo. yung nagawa-gawa ng account. Nagawa-gawa ng account na fake. Ha? Ay, alam namin kung nasaan sila dahil meron kaming, alam naman yung kami sa cybercrime, ha? Alam namin yung IP address kung saan. Ay, pupuntahan na sana namin, biglang take off, ano tawag doon? Biglang tinanggal. Natakot. Ay, subukan mo ha, ikaw IT ha. Gumawa ka ng fake account ng Paliko, gawin mo yung sarili mong account. Huwag kayong gumawa ng fake account. Tingnan nyo kami. Buong pangalan namin at mukha namin dahil hindi kami marunong gumawa ng fake account. Yung IT na yan, oy, ang pinsan mo, hawak ko ang kaso niya ngayon. Idadamay ko kayong lahat, tingnan nyo. Tingnan nyo. Hawak ko ang kaso. Illegal possession of firearms. Huwag mo nga purbahan ng provision Ay, niya. papatapon ko kayo ng iwahig yan. Tatapon mo ng iwaigat na magtanim ng palay. Huwag nyo kaming tatry doon, gagawa-gawaan nyo kami ng account kami. Real person Kailan ka ba magre-retiro? Ay, what? 13 years pa. Kaya takot na takot ang Paliko magkakaso sa MCTC. Ako, gusto ko sana mag-retire ng maaga kasi mapagod eh. Pero yung injustice na pinanggagawa ng mga palit, hindi ako magre-retire ng maaga. Abangan mo. Marami dyan ang may kaso, inaabangan ko. Sasagarin mo yung servisyo. Sasagarin ko yung servisyo, mapakulong ko lang yung mga yan. Kasi alam ko yan, yung mga nakasuhan, natatandaan mo yung nakasuhan ng NEA na pinapakasuhan? Kakasuhan kasi natin ng kriminal yan eh. Oo. Ayan, ang sentensya niyan, mga 5 years imprisonment, pasok sa provision yan. Baka, kung No, di ba? mag-plea bargaining, Mag-plea bargaining to the lower offense. Oo. Pagpalagay mo na lang, kahit 6 months na lang ang imprisonment niya eh. Ay, hindi pa rin siya lulusot hindi sa'yo. pa rin. Oo. Hindi pa rin. Dahil ang kanyang background ay masama, hindi mo aprobahan kasi yun ang ano ng provision eh. Uy! Kailangan bumalik ka sa community na ikaw ay malinis. Ay, ang dami nagsasabi ng pinanggagawa nila sa Paliko, bakit ko i-approve? Yan! Diba? Tama yun! Nakikinig ka nakapalik ko ngayon ha. Ingatan ninyo, huwag kayo magkakaso. Ingatan nyo lang. Dahil dadaan kayo sa mga kamay ni kasama to ni Kabritante kapag nag-apply kayo ng provision at nasintisyaan kayo. At saka, huwag nyo kaming gawa-gawaan ng fake account. Buti kung di namin alam ang gumagawa-gawa dyan sa inyo ng fake account. Yung original ang account ninyo para pag nag-comment kayo, mag-reply kami. Ay ako, yung mga fake account, pag nag-comment sa post ko, sinisiraan ako. Aba, ay i-delete ko. Ay ako ang mayari ng account eh. Anyway, balik na tayo doon sa desisyon ng Supreme Court. Kaya napapanahon na talagang yung Paliko ay makumpit. May kalaban na, di ba? Mabalik natin pala. Nung nag-propose noon yung more, bakit daw hindi tinanggap yung more? Yung 2019, bago pumunta yung more sa Iloilo, dito sa Palawan pumunta yan. Gusto nilang pumasok dito na mag-distribute sila ng kuryente dito sa atin. Actually, nilakad yan ni Congressman Hila Costa, Senior, at saka si Congressman Frederick Abueg. Si, anong pangalan niya? Eric Abueg. Nilakad nila yan na pumasok dito ang more. Ang problema, hindi yan pinayagan ng mga taga-Paliko, yung mga board of directors, hindi natin alam. Pero before that, ang Meralco, nag-attempt na rin na pumunta rito. Kasi noon, yung sinabi nga ni Presidente Duterte na isara na yung Paliko, so naghanap ng mga congressman natin ng potential partner, isa dyan ang Meralco. Meralco. Nagsabit ng proposal. Pumunta rito ang Meralco, nagsabit ng proposal, nireview ng mga board of director, nireject nila dahil di umano na hindi nagpipirma. Mayroon na nga nakahanda raw na pipirmahan eh. Pero mayroong
hindi raw nagkasundo sa sharing. Parte Anong yan. sharing? Ba't kayo mahingi ng sharing? Naghihingi kayo sa Meralco ng per kilowatt hour, magkano? Kasi- Ngayon, hindi nyo nagustuhan, ayaw magbigay ng Meralco. Ni-reject. Ano kasi yan, nagkaroon na kasi ng history na maraming yung mga previous set ng officers ng board, ito mga sinundan ito. Pero ito si Chair Baleares, dating member ng mga nakaraang board. Matagal na yan. 20 years na yan dyan eh. May mga experience yan na yung mga proponents nire-reject dahil hinihingian ng board ng parte. Yung sa Langugan. Sa Langugan Power. Hydropower plant. Oo. Yun. Bago yun pa yung... Parang 28 yata eh. 28 centavos per kilowatt hour eh. Bago, meron ding isang proponent yung waste to power, yung basura na gagawin susunugin, magiging power, magiging kuryente na Australian. Ang problema dyan, ang gusto na nating chairman, pumunta ng Australia, pag-aralan yung kanilang sistema, take note, first class sa aeroplano. No, yung hotel. Sa aeroplano, first class. Aeroplano pa lang, first class na. 200,000 yan eh. Business class. Business class. Business class. Actually, mas ang first class, mas mataas doon. At saka, first class hotel sa Australia. Sino yung investor ang papatol sa ganyan? Nag-a-apply pa lang, ganun ang requirements mo. Very simple. Kaya nga, inefficient. Sabi nga raw ni Cardinal sinong araw, inefficiency means corruption. Pwede rin yung gano'n. Pag sa site visit ka, provided na Sarili meron mo. ka technological know-how. At saka, sarili mong gastos, huwag sa kumpanya. Kung wala rin ano gagawin mo dyan? Di katulad yan yung nakaraang November. Sa India. Pumunta sila sa India, titignan nila yung... Sino pumunta? Inspeksyonin nila yung mga equipment na gagamitin ng Brooks Point Biomass Power Independent Power Provider. Chicheck nila yung makina. I-check nila yung mga gagamitin. At sino Ang pumunta, Sino? si Contribida, Professional Electrical Engineer. Okay lang yun, siya General Manager. Okay. Ang dala-dala niya, yung civil engineer na Engineer Guyong. Guyong. Ano naman ang nalalaman mo, Engineer Guyong, doon sa mga power mass, ano ba yun? Civil engineer ka. Kung magtatayo ng building, pwede yun. Ay, ang inspeksyon nila, mga makina eh. Hindi, merong kwan doon. Ano? In fairness to it, sa civil engineer, siyempre yung structure ng machine. Structure ng machine. Gagawan mo ng kwan yun, ng program. Okay. Vibration, everything, blah, blah, blah. Oo. Pero, Ang bottom line line- si kwan. Yung chairperson Baleares, ano naman ang nalalaman mo sa... Ano ka ba? Ano bang natapos dito? Kasoy. Bachelor of Science in Kasoy. Bakit, marketing. bakit kayo ang pupunta doon at inspeksyonin ninyo para aparaki? Di ba dapat ang pinadala ninyo doon yung mga skilled, unexpert? Ang bottom line kasi, kaya si Goyong dinala sa India, siyempre, barkada yan ni General Manager. Ayan ang kabarkada niya sa mga inuman eh. Yes, di ba? May pagkakataon na. May pagkakataon na maglakwatsa at the expense of the power provider. At saka, expense of the power provider, siyempre mayroon pa rin silang trouble from paliko. Sige po sure. Di ba? Hindi kaya nahihiya ang mga anak nito pag naririnig? So, Ay dapat mahiya kayo. Sabihan ninyo yung tatay ninyo. Inyo, kakahiya yan. So, Bakit mga mapagsamantala kayo. Yan, kinunik lang natin doon dahil hindi mo naman yan ang expertise mo. Ay, kung ako naman, halimbawa, hindi ako expert dyan, dadalhin ako, magdidecline ako. Totoo, Sabi ko, boss, maghanap na lang tayo ng mga skilled nila yan. yung talagang kailangan. Ay kung criminal investigation yan, sigurado pasok ako dyan. Pero kung ang pag-uusapan, business, negosyo, at mga makina, si Manong Raul Grande ang tuturo ko dyan dahil expertise niya yun. Maputol kita, yan. Waste to energy sa Brookswood, that is a project which is doomed to fail. Sigurado yan dahil Pag-asa yan. nagtanong ako sa Brooks Point. Yan daw ang 7 megawatts ang ibibigay niyan, na kuryente, na kontrata. Yes. Yan daw ang igagatong dyan ay bunot ng nyug. Bao, sa kabut. Bao, bunot ng nyug at saka bakawan. Ito nangangamba, dinar. Nangangamba, pag yan ay nag-operate, ubos ang bakawan. Sa Espanyola. Gano'ng karaming bunot ng nyug yan? Ay ang pagkupra ng nyug, every 3 months yan. Ay sigurado sinabi naman ng Raul, dome to pill.
Oo. Hindi siya sustainable. Hindi yan sustainable, saka kukuha ng napakaraming bunot ng nyug. Nangyari nga sa Santa Lourdes, hindi nga naka-operate. Yung bininta nila, Yung Dendro. yung dendro, Kahoy pa yun. yung bininta nila yung mga equipment, mga bakal. Kahoy pa yun. Oh, kahoy pa yun. Ang dami-daming kahoy dito sa atin. Oh, yan. O, di ba? Hindi naman natin masabing tanga mga takapalikoy pa. Yan po. Pero bakit ninyo inapurbahan yan? Ito nga pong dendrothermal, yan po kung matatandaan ninyo, yun ay grant ng gobyerno sa Paleco. Yan po ay dapat magpoproduce yan ng kuryente, pero hindi po yan nangyari. Failure po yan. Hindi nakapag-produce ng kuryente ang Panahon yan ni Congressman Payoyo. Yes. Mm. At yan, ang ginawa nila, base doon sa nakita natin na desisyon lang na yan sa administrative case, na natanggal yung dating chairman na kaibigan natin, Nasuspended. na-suspended. Si Baleares ng 90 days. Oo. Binenta nila, kasi yun ay may structure na mga bakal, Mm. yung dendrothermal na yun. Oo. Dahil hindi natuloy. Hindi natuloy, pinademolish nila at ibinenta. Pinakilo. Pinakilo. Mm. Ngayon, sabi ng COA, dapat yan, dahil yan ay pag-aari ng gobyerno, dapat may bidding yan. Correct! Hindi nag-bidding eh. Dapat idaan mo yan sa bidding. Bidding. Mm. So yun, sa pagkakamali na yun, ninatanggal po dyan na dating chairman ng Paleco at may nasuspend din. Yun ang nakalakay doon sa Desisyon sa na desisyon. yan. Yes. Sama-sama na yun, kasama na yung poste. Lahat. Yung overpriced na poste. Overpriced na poste na 7,000, biniling 15,000. 18. 9,000, biniling 16. 16. Grabe ang overpriced nila. Sabi nga ni Calloway sa isang araw, di ba? Oo. More than Parang- 50 million ang kanilang kinita dyan. Parang ang sarap pahiga yung mga yan sa kalsada. Bago pagulong-gulungan natin ang poste ng Paleco. Yan tsaka makarinig tayo ng mga ganitong tunog. Yan. Yan. Ay, Diyos ko mga kababayan. Ulitin natin. July 30, naglabas ng July 30, 2024, nakaraang linggo lang. Musik lang. Naglabas ang kataas-taasang hukuman, Supreme Court ng Pilipinas, ng desisyon na ang pag-distribute ng kuryente sa mga probinsya, city and municipality sa buong Pilipinas ay walang exclusivity. Wala ng exclusivity. Anytime pwede mawala yan. Sabihin natin, may existing franchise kayo hanggang 2029. Alam nyo ba na kahit sa isang taon kapag talagang masyado ng madaming kasalanan nyo, pwedeng i-cancel ang prangkisang yan? Dahil nga ngayon birthday nga ni Congressman Erwin Tolpo ngayon, ay doon nagpost ako ng kanyang larawan sa aking account. At sinabi ko doon, tulungan mo ang Palawin nyo, taga-Palawan ka naman cancel mo na, i-revoke mo na yung franchise ng Paleco hanggat maaga. Yun ang aking rekomendasyon. Ay parang wala na talaga tayong future Manong Raul kung cooperative. Kasi although may mga suggestion naman na mag-create daw tayo kasamang tunay ng cooperative sa Puerto, pero malaking trabaho yan. Magsisimula ka sa wala. Correct. Hindi kasi, ang sabi nga ay mayroong nagpapanukala na yung Puerto Princesa City Government ang magpatakbo, mag-create, siya ang mag-distribute. Parang hindi ako pabor kasi pag government ang magpapatakbo niyan, nandiyan na naman ang red tape, nandiyan na naman ang corruption. Hindi po yan papayagan ng ERC, 100%. Hindi pwede. Ngayon, sa privatization. Yung cooperative, Puerto Princesa City Electric Cooperative, pwede pa yun. Yan. Yan, kung mayroong magtatatag niyan, pwede tayo mag-volunteer dahil meron na tayong ginawang bylaws dito sa Paleco, ay pwede na nating kopyahan ang bylaws yun In fact, magpapalit lang tayo ng mga detalye. In fact, isa yan sa napag-usapan noong Power Summit sa Asturias. Nung natatandaan mo, proposal na mag-create ng cooperative. At isa po yan sa kinatatakutan ng mga board of directors at saka ni General Manager Contribida, na bibiyakin natin ang Paleco. Takot na takot sila dyan. Ay, una, mapapalayo siya kasi. Yes. Kasi, papaalisin natin dito yung Paleco sa Puerto Princesa, doon sila sa labas magtayo ng kanilang opisina. Hindi yun ang kanilang main consideration doon. Sino bang malaki? Municipalities? Puerto. Puerto, 55,000 ang Puerto. So yung kita, liliit. Ilang megawatt ang consumption ng Puerto? Ay, mga 40. Malaki ang consumption ng Puerto. Therefore, dito pinakamalaki ang sinusupply ng mga IPP na nanunuhol sa kanila. Correct. Oh. At saka, pag nahiwalay tayo, tama si Manong Raul, liliit na yung kanilang kikitain doon dahil maliit na yung consumer ng mga munisipyo. Maliit na.
maliit na rin ang kikitain nila. So, ibig sabihin, kung titingnan natin, ano ba ang possibility na ano yung pwede mangyari? Ayan. Biyakin natin ang Paleco. Biyakin natin, magtayo tayo ng sarili nating Puerto Princesa City Electric Cooperative. And then, hatiin ang assets ng Paleco base sa numero ng mga miyembro. Ay, 55,000 plus yan. Yes. Yung lahat ng, yung asset na yan, halimbawa, mayroon siyang 10 billion ngayon. Okay. Ay, ang Puerto Princesa, May number. malaki. Yung 6 billion halimbawa. Okay. 6 billion, iiwan dito sa city. Ang Ang 4 billion, dali nila sa labas. Okay, so pwede yun. Di ba? Then, papayagan lang natin na ang headquarters remains in San Pedro. Hindi normal lang important, pero Puerto Princesa City Cooperative yan. Yes. And then, lahat ng poste na yan, na nakatayo sa Puerto Princesa, yan na yung asset natin na parte ng 6 billion na parte natin. Correct! Sa Lahat yan. Puerto Princesa yan kasi 55,000 plus ang ating membro dito. So yan mga kababayan ang possibility na pwede natin gawin para maalis lang natin, madetach lang natin ang Puerto doon sa existing Palawan Electric Cooperative. Kasi una, yung majority ng board of directors, they are no longer serving sa interest nating mga consumer. Tingnan nyo na lang ha, kahapon nag-board meeting sila. Nagtatalo sila, nagkakainitin na raw, at itong general manager na hindi naman member ng board, ang numero nung nagpapapel doon. Sandali. 11 board of directors Yes. ang Paleco. Paleco. 10 lang. Di 11. Tinanggal ng niya ang isa. Isa, bakante. 10 na lang ngayon. Yung 10 na yan, kasama si general manager dyan as ex-officio member. Pero wala siyang... Wala siyang voting power. Power. Pag sinabi mong ex-officio member, wala kang voting power, ikaw dapat, manager, ang papel mo sa board, re-recommenda ka lang, magsasabit ka lang ng mga programs and plans ng kooperatiba dahil ikaw ang general manager for deliberation of the board of directors for approval. Pero siya kasi ang nagmamando sa board eh. Alam mo, yung mukhang doktor na yan, ang sarap tirisin eh. Hindi siya sa party namin natin. Wala siyang rights makipagdebate sa mga elected board of directors. Ito ngayon kasi, masyado siyang defensive, nakikialam siya dyan, dahil gusto niyang matanggal yung mga tatlong board of director na talaga naman nakikipaglaban para sa interes ng mamamayan. Pero, yung lintik na bakanting pwesto natin Dito sa hindi mapuno-punuan. Bakit Ano bang rason? Bakit hindi ninyo eleksyon dito? Wala na ang aming sobra na isang taon na. Sobra na isang taon na wala kaming board of director. Walang nagre-representa sa Mandaragat, San Miguel, San Pedro, San Manuel, San Jose sa distrikto. Bakit hindi yan ninyo ang inyong ipursige na mag-eleksyon na tayo ngayon? Dahil lalaban ako dito sa distriktong ito. Kaya kasama kami, to nag-a-appeal kami kay Ma'am Telly Bondac. Ma'am Telly, unahin mo ng eleksyon dito ng distrikto. Alam mo naman, matagal mo nang alam na bakante yan eh. Ba't hindi ninyo inuuna yan, Ma'am Telly? Ba't nabanggit mo si Ma'am Telly? Si Ma'am Telly kasi ang head ng Institutional Services Department na nagpapatakbo ng eleksyon ng mga direktor. Alam mo naman ang tagal ng bakante ng distrikto. Bakit hindi ninyo ayaw ninyong unahin to? Ano mang reason dyan? Sandali. Sumulat ako nung nakaraang ilang buwan kay Omar Mayo ng NIA requesting among others na mag-eleksyon na dito sa ating distrito. Oo. Nag-reply sa akin si Omar Mayo. Ang sabi ni Omar Mayo ay ipapatawag niya yung ISD department head ng Paleco at pag-uusapan nila at magre-reply siya sa akin kung anong napag-usapan. Hanggang ngayon, hinihintay ko yan. Si Ma'am Telly Bondac ang ISD ngayon ng Paleco. Siya ang head. Ang head. Pinatawag ka na ba ni Omar Mayo? Nag-usap na ba kayo? Doon sa NIA tungkol dito? Kung nag-usap na kayo, dahil nag-visit naman ako sa iyo, ang sabi mo ay nag-usap na kayo at ipipresenta mo sa... Kahapon yata. Kahapon. Piniresenta mo sa board of directors ang napag-usapan ninyo ni Omar Mayo para magkaroon ng eleksyon dito sa ating distrito. Taka dito ka naman eh. Magulat po kayo. Ano na ang nangyari? Abay, mananatili na lang ba tayong walang representative dito, walang board of director? Sobrang na isang taon yan. Ma'am Telly Bondac, magbigay ka ng ulat dahil ang naghihintay kami. Ulitin natin. Ma'am Telly Bondac, nasa kamay mo yan. Kung nagpas, eleksyon na kayo dito sa ating distrito, di tapos na para magkaroon tayo ng
representative. Basta ako, lalaban ako. Dito, ikaw, payag ka na lalaban ako? Kasi natatakot sila na ang posisyon na yan is either makukuha mo o ni Manong Raol. Nakikita nila na ang uupo dyan ay magiging tinik sa board. O yan. Oh. Sa mga mandaragat. Opposition. Oo. Given opposition ang uupo. Kaya ayaw na ayaw nila. Takot na takot. Ito ba si Balyares kailan mag-expire ang termino sa District 1? Last term niya ngayon. Kailan? Bakit hindi mo ipa-eleksyon yan? At siguradong mayroon ka ng kalaban dyan. May kausap na kaming kalaban mo. Hoy, kahit magtakbo ka pa, payagan ka pa ng Chair Balyares, Hindi ka na pwede. ang kalaban mo dyan, madami kaming boto laban sa'yo. Hindi ka mananalo, sinasabi namin sa'yo. Mayroon ng lalaban. Lalabanan ka ng isang tao na walang question ng pagkatao. Lalabanan ka ng isang tao na walang question ng karakter. Mayroon na. At yung tatlong pwesto ng Board of Director na mga kumukontra ngayon, na gusto ninyo may pa-eleksyon para ikakampanya ninyong matalo. Sige, subukan nyo yung tatlo na yan. Alam namin kung sino ang inyong patatakbuhin sa paliko na magiging aso ninyo, kontribida. Once na yan ay mag-file ng kanilang certificate of candidacy, pupunta kami sa mga lugar-lugar nila doon at bibirahin namin yung kandidato ninyo. Dadalhan namin yan ng trumpa doon. Kandidato ninyo. Magaling na kayo ngayon magkandidato, magpili ng kandidato ninyo. Hindi nga kayo marunong magbosis laban dito sa ating nararanasan na ganitong paliko bago tatakbo kayo. Yung mga bata-bata ninyo papatakbuhin niyo, subukan nyo. Akala ninyo, titigil kami? Hindi kami titigil hanggat hindi natatanggal yung mga inutil na mga majority board na yan. Kaming tatlo, mga kababayan, kami ay isinumpa na namin na ilalaban namin ang kapakanan ng mga Palawenyo pagdating sa problema sa kuryente. Iyan kumpare ko sa Barangay San Manuel, nanonood ngayon. Good. Paring JB Lumactod, good morning. Ito, pag nagtakbo ako na board of director, ang dala nito, mga 100 na ka, mga kamag-anak niyan, dami. Dami yan. Di ba, paring JB? Bubutuin mo ba ako o ayaw mo? Yan. Nabanggit natin yung more kanina, more power. More power. Baka sabihin na naman nila, itong tatlong ito, mga tao ito ni more power. Gusto Wala. na kasaraan paliko. Wala kami pakialam yan, di namin kilala yan. Maganda serbisyo. Maganda serbisyo. Kung kami ay tao ng more power, dapat doon kami nagkakapihan sa Soler. Yan ang may-ari ng Soler May-ari ng Casino. Di ba? Ay, actually, nung birthday nga ni Almida, doon nga ginanap sa Soler. Ay, bakit nandoon si Contrabida sa Soler? Nandoon din si Mayrin Balyares. Nandun sila. Ano ginagawa nyo sa Soler? Anong ginagawa niyo sa Soler? Kayo magpaliwanag sa amin ngayon. Naghihimod na kayo kay Don Enrique Rason? May mga litrato kami na nandun kayo sa Soler, birthday ni Almeda. Birthday ni Almeda, doon ginanap, nandoon kayo, Nandun kayo. Nandoon si Enrique Rason, lumapit na kayo, nagbubulong na kayo dahan-dahan. Hiya rin siguro yung anak ng mga tuno, yung mga sinasabihan natin. Nahihiya na rin siguro yung mga anak nito. Dapat silang mahiya. Depende yan sa upbringing. Bagay. Kung pinakain naman yan ng kagaling sa kawalang hiyaan, wala rin. Batiin muna natin. Baka sabihin niya, anak, huwag kayong fake news lang yan. Ito, yung ating followers, sabi ni Siknarp Ibad Liz Katap. Parang Francis Pataksil. Buong pamilya namin, 100% bubuto. Kita mo na yan. Ngayon pa lang, hindi pa kami nagpapail ng Ano yan? Siksika? Ano ba ang lugar ninyo? Dito yan sa atin, sa distrito natin. Ganyan sa mga partidos ng mga publiko yan. Okay. Yan. Okay. Si paring GB Lumactod, Romel Ruas, ang kabat ko sa PNP. District Class 93-E. Hindi na yan sila paliko, paloko na. Ang sabi ni Francis. Good evening, shout out Puerto Princesa City, the brownout capital of the Philippines. Gising, mga taga Puerto Pirma na. Yan, maraming salamat. Sir Francis Rick Di Tabi ng 104.7 Palawan Community Radio is also watching. Elsa Namia sa Banal ng Quezon, Palawan ay nanonood din. George Balinya ng Tagburos, Albino Nangit, Yoli Ramirez. Yan, tama yan. Patanggal na lang. O, kita mo yan? Ito, batiin natin ito si ano. Sige, batiin mo. Fans natin ito si
Si Estong Madsam, lagi ito nag-aabang ito, si Estong Madsam. Estong Madsam, good morning, assalamualaikum. Taga-Bronx yata ito. Muslim ba? Muslim. Oo. Bago si ang kaklase ko sa PPOBC, happy ng probation office sa Pampanga, si Sin Katakutan. And si Rick Tabi nanonood din. Si happy pala namin sa Kwan, sa Tarlac. Si Sin Katakutan. Si Adinar Almendrala is also watching. Thank you very much. Paano yan? Dami nating isyong napag-usapan. Oo. Kahapon board meeting nila. Ano raw ang nangyari? Nanggulo si Contribida. Oo, gusto niya ipa-election yung 3 babae. Kasi nga, yun ay lagi nag-o-oppose. Yan nag-o-oppose. Gusto nila, mabuo nila na matanggal sa board of director, matalo yung 3. Ay, akala nyo matatanggal nyo? Matatalo nyo? Subukan nyo. Subukan nyo. Yung kandidato ninyo, nakalaban nila, makikita niya kung siguro hindi nyo wala kayong kaso, wala kayong nakapile na kaso sa masamang hukuman sa Pilipinas. O baka subukan ninyo na wala kayong mga problema sa kapitbahay ninyo. At ang mga patatakbuhin ninyo laban dyan sa mga board of director na 3, hahalongkatin namin ng kaso nila. Kaya nga sinasabi natin. Hanggang sa barangay. Subukan ninyo na ang kayong kapitbahay ninyo ay hindi ninyo kaaway. Subukan nyo. Yan. At kayo na mga magpapauto dyan kikontribida para patakbuhin laban dito sa mga kakampi namin. Diba? Kakampi natin. Itinataguyod ang kapakanan ng member consumers. Subukan ninyo. Hahalongkatin namin ng record ninyo. Sabi nga ni Presidente Duterte, subukan ninyo, masisira ang buhay nyo. Sigurado masisira ang buhay ninyo dito sa amin. Hahalongkatin namin yan, yung mga bata-bata ni Contribida at ni Balearis na papatakbuhin laban sa mga kakampi natin na nagtataguyod ng kapakanan ng MCO. Ay masisira ang buhay nyo, huwag nyo na subukan. Bago? May patatakbuhin sila daw sa Nara laban kay Director Asuero. Ang ipapalaban nila, sino raw? Sikreto. Ay, may record tayo ng ipapalaban na yun. Subukan nyo. Subukan nyo. Magkakahiyaan tayo. Tingnan ninyo. Kausapin na lang natin. Kausapin na lang Sabihin natin, huwag ka nang sumali. Patras ka naman. Sisira lang ang reputasyon. Hindi una, pupunta natin kausapin. Kung mahal mo ang buhay mo, huwag ka nang sumali. Ngayon, kung gusto mo na magulong buhay, sumali ka. Di ba? Sali ka, gusto mo magulong buhay. Kung wala kang tinatago sa sarili mo, wala kang mga problema, pwede. Ay, paano kung mahalukay namin? May hawak kami papilis laban sa'yo. May hawak kami papilis laban sa'yo. Sasabog yan sa social media. Ay, may nakakahiya yan. Sasabog yan. Di ba? O sino ipapalaban nila sa Brookspoint kay Director Mongo? Yan. Sino? Meron daw. Meron. At ang ipapalaban nila doon, hoy, alam ko yan, may criminal case yan. Kita mo yan? May criminal case. Ay, nanonood kayo si Contribida sa cellphone ng iba. Yung ipapalaban mo doon kay Director Nila Momo sa Brooklyn. May kaso raw. Sabi ni Kasamat, nauliligan na namin kung sino yan Nahalukat na namin may papel na kami Sige, kung gusto mo magulo ang buhay mo, ituloy mo. Yung ilalaban niyo kay Director Haranilla sa Puyo, tingnan natin, magpapatakbo rin kami ng kamag-anak ko dyan. Alam mo, ang laki-laki ng tribo ko dyan sa Puyo, dyan ang galing ang tatay ko, saka pamilya ni kasamang Tony Magbanwa. So, naku naman. Sa Barangay Pawa, Puyo Palawan, Magbanwas country dyan. Ang kapitan dyan hanggang ngayon hindi mapalit-palitan, Magbanwa. Ilan ang consumer dyan? Ay, siyempre, kakampanya namin yan. Agutaya pa. Kaya nga agutaya, yung mga kalugudo ng agutay nila. Diba? Ay, pamanyan, pamagtilakong yan. Mga sino pa kampanya yung maging board of director at anong camp? Kuyo, agutaya magsaysay. Ay, sa magsaysay, nag-aabang naman si dating mayor at vice mayor, Manuel Abria. Ngayon ay kapitan, ibisi. Ayan kamag-anak natin na mayor. Kamag-anak natin mayor dyan. Si mayor, walang talo-talo sa Kuyo. Baka mabibreak niya yung record ni Mayor Anboyong. Yung kanyang kapitbahay na mayor ngayon. Si Makoy. Two-thirds na. May pangatlo pa. Sige. Oy, Contribida, magpatakbo ka na sa Puyo. Magpapatakbo pa kung ma-disqualified man yan si Director Haranilla, pero tingnan namin hindi.
Pero tatapatan din namin yan ng kandidato na tatalo sa kandidato nyo. Hoy, tandaan ninyo, ang lahi ko at saka lahi ni kasamang Tony Magbano, galing yan ng Puyo sa Magsaysay. Ay, may, ang lolo ko, dating SB, yung tatay ng nanay ko, dating Sangguniang Bayan ng Magsaysay, taga Kupang, Segundo Nangit. Oh, ay nandiyan pa yung mga kamag-anak ko. Ay, ang agutaya. Oh. Ang laki nun. Ay, ba? Ay, dyan lang sa Kuyo, di ba? Ay, ang kabristante Pantinopoli dyan sa Rizal, Magsaysay, sa Danawan. Ay, ang mga kabang-anak pa natin ng mga punsidilion dyan sa Uyo, sa Katadman, ang laki-laki niyan. Ito si Adinar Almidrala. May comment. Okay. Tama yan, sir. Expose nyo kung sino ang hindi karapat-dapat para ma-aware, palawin nyo. Kung sino ang mga kasabwat ng mga tao na ng kurap na general manager ng Paliko. I-expose talaga namin yan, boss. Maraming salamat, Adinar Almendrala. Kala siguro ito ng general manager, tanggalin mo man yan, pero mahihirapan kang ipadisqualify yung tatlong yan, tatapatan ka rin namin ng kandidato. Ganun lang. Taga Nara pala si Sir Andrinar Almendrala. Abang-abang kayo dyan. Ibubunyag namin yan, yung bata-bata ni Kontribida dyan, napapatakbuhin niya, laban kay Board of Directors. Iyak yan. Pag yan ay hindi nila nakayanan, baka makayanan ang atake natin dito sa kanilang mayroon kaming hawak na mga dokumento laban dyan sa mga papatakbuhin ni Kontribida, ay baka maging sani ng inyong pagka-stress. At yan pa ang maging sani ng stroke at maging mamatay kayo. Huwag na kayong sumali-sali dyan, pautos-utos kay Kontribida. Yun ang pasukin ng magulong buhay. Dahil si Kontribida, sirang-sira na yan. Sirang-sira na yan si Kontribida. Ayaw niya nang may kumukontra sa board. Sa isang ibig sabihin sa isang grupo, ito naman yung tatlo naman very healthy ang kanilang oposisyon. Hindi niya tama. Sinaayon na naman nila kapag maganda at pabor sa kooperatiba at pabor sa MCO. Ay kaya kumukontra lang sila kapag hindi pabor. Hindi. Merong enough reason si Kontribida para talagang i-pursue ang eleksyon ng tatlo para ma-disqualify. Kasi nga, ang tatlong ito ang nag-file sa kanya ng falsification. Ayan, kaya nasintensyahan si dating sekretary na ngayon ay treasurer ng board, Engineer Aladin Cruz. Yes, at saka yung dating chairman. Yan palang kumplinan yung tatlo. Yes. Kaya galit na galit sila. Pasalamat lang si Kontribida at siya ay na-exonerate sa kasong yan. Pasalamat lang siya. Hindi, kasama rin ka sa Pinaylan. Pinaylan. Na-exonerate lang siya. Exonerate lang siya. Oo, dahil hindi naman siya talaga ang pumirma. Ay, so malinaw na ito ay pagganti. Revenge. Oo. Aroy, kawawang bata. Manong Raul. Revenge pala ang gawa. Revenge pala ito? Most likely, siyempre. Tinik niya yan sa lalamunan niya So kailangan, ma-eliminate niya yung mga tinik sa lalamunan. Kaya ipapa-eleksyonan nila yung distrito ng tatlo. Samantalang yung kakampi nila si Balyares, expire na yung kanyang termino. Ayaw nilang ipa-eleksyon at saka itong ang ating distrito. At saka na more than a year na wala tayong board of director. At saka yung isa pang nagsinungaling ng address niya. Anyway, sige, okay. I am challenging the Paleco management. Kung kayo talaga transparent, gawin nyo na lahat ng board of directors ang may file ng courtesy resignation, then sabay-sabay na eleksyon. Sabay-sabay na eleksyon. Pwede ba yun? Hindi ba? Pwede. Ito nga gagawin natin sa agam Pwede. Tatanggalin natin ito sa agam ang mga ito, kaya ayaw na ayaw nila Tatanggalin talaga natin yan. Ito naman ang issue na kayong mga empleyado ng Paleco, dapat sana matuto kayong magtimbang, mag-analyze ng mga pangyayari. Alam niyo ba yung mga career ninyo, yung mga trabaho ninyo, yung mga future ninyo, yung inyong future ng inyong pamilya, nakasalalay yan sa inyong trabaho. Bakit? Bakit ko ito nabanggit? Correct. Ang laki ng possibility na hindi na ma-renew ang franchise ng Paleco. Saan kayo pupunta? Sa 2029. Yes. Bakit? Bakit ang laki ng possibility niyan? Una, ang laking atraso ni Kontribida sa mga mamamayan ng Palawan at ang mga majority ng board of director. Kaya nagagalit ang mga board member. Ayaw nilang i-endorse ang renewal. Sila actually, ang nagiging dahilan, si General Manager Kontribida at saka yung 6 na majority board members, board of directors. Kaya nagagalit ang mga board members sa Sangguniang Panlalawigan at yung mga konsehal sa City Council. Sila. So ngayon, at
ano gagawin ninyo as mga empleyado na nakataya ang inyong future dyan, ang inyong karir sa kasalanan ng pitong ito? O yung sabing nagtatanga-tangahan lang kayo, patuto naman kayo mag-analyze. Marami sa mga tagapaliko, mga bata pa. Pag kayo ba natanggal sa paliko, madali bang makahanap ng trabaho? At the same time, pag submit mo ng resume mo, saan ka nang galing? Paliko. Ay, wala no na way. yan. Wala na yan. Wala na yan. Contaminated. Correct. You should remember, kapag ang inyong resume nakalagay ay paliko, contaminated curriculum vitae yan. Correct. Contaminated na biodata yan. Kaya huwag niyong isama ang inyong work experience sa paliko kasi ano yan, malaking katanungan yan sa isang employer, di ba? Aba, ay ko ako naman ang employer na mag-hire sa iyo. I will look into kung saan ka galing. Yes. Yung iyong biodata at saka yung iyong mga certificate. Pag galing ka sa Palawan Electric Cooperative, kung mayroong 10 aplikante, ay di may siyam pa. Doon ako pipili, scratch kita. Nananawagan kami sa mga future employers na mga matatanggal sa paleko. Kung gusto niyo kumuha ng information about any employee ng paleko na gustong lumipat sa inyo, kontakin niyo kami. Sasabihin namin sa inyo kung ano ang kanilang anomalya ang ginawa sa paleko. Huwag kayong makatubili. Verbally, sasabihin namin sa anong anomalya ang ginawa niyan sa paleko, kaya nararapat na hindi dapat yung tanggapin sa inyong kumpanya. Di ba? O Tama. taga-paleko, matuto kayo mag-isip. Pag kami tinanong ng mga employers regarding sa inyong track record dyan, ay kawawa kayo. Sigurado, dahil alam naman natin kung ano ang kanilang mga track record. Pinagagawa ninyo dyan, At kung ikaw, medyo bata-bata ka pa at you are concerned with your future, I think it's high time. Mag-file ka na ng resignation mo. retire kung naka 15 Retire kung years ka na. 15 years ka na. Lipat na kayo mga Lipat na taga-paleko. kayo, hanggat maaga. Wala na yan ang karir ninyo dyan. Wala na pong kapag-asa ang franchise ng Pareco. Wala na yan. Alam mo, tama yun, ano? Sa mga college graduate dyan, na hindi kayo hindi kayo nagtitik ng civil service eligibility or whatsoever board, mag-tick na kayo hanggat maaga. Oo. Dahil yan ay bata pa kayo, pwede kayo lumipat sa government service. Government. Di ba? Naka 15 years ka na dyan sa paliko. Sure ball na ang iyong retirement sa SSS. Dilipat ka sa iba. Si attorney, napakalaki ang chance niyan. Nag-post na si attorney Rocco. Ano? Roque, naghahanap siya ng PIO niya, personal PIO. Sinong Roque? Hari. Harry Roque. Hoy, pareho sila! Oo. Pareho silang Katawan. binabae. Hindi ba? Sikat na sikat si Rocky doon sa Pugo. Oo, pero yung gusto niya na PIO, yung mas magaling pa sa kanya. Yung PIO. So, sino ang Si attorney. nirekomenda mo si attorney? Yes! I-recommend natin siya. Oo. Okay. Magaling kasi magbulit-bulit ang kasinungalingan eh. 6-digit starting salary, pre-condo, pre-car. Talaga? Oo. Lupit. Ang lupit ni attorney Harry Roque. Kaya lang, kung i-recommend na natin si attorney, initially, magagastos muna si attorney Harry Roque para magpabikidelo. Pwede. Ay di kasi, kung doon naman sa Sibia kasi yung venue ng mga conference, okay lang. Pwede. Hindi, kailangan ipabikidelo muna kasi medyo dapat pleasing personality. Di nga, kung doon nga ang venue ng conference sa Nigeria, di okay lang. Di ba? So, ibig sabihin mo, katanggap-tanggap sila. Wala na ba problema doon sa Nigeria? Kung doon, di ba, may mga seminar conference. Hindi na kailangan kay Vicky Bilyo. Okay na. Okay na doon sa Sibia. Pero take the opportunity, ha? Starting salary, 6-digit. 6-digit. Pre-condo, pre-car. Talaga? Oh. 6 digit nga, pero Nigerian currency. Ang kanyang value, 3 mil. Noong 1975, dumagsa sa San Vicente yung lancha-lancha na puno ng tao galing sa Vietnam. Okay. Ang tatay ko, CSD, maliliit kami. Saan pala napuntahan? Oo, ang dami, San Vicente. Yung tayo ba? Oo. Kung sila dinala. Hindi, pagbaba doon, pinababa dahil gutom na gutom. May istorya na kinainan nila yung kanila kasama sa laot. May kwento na Oo, meron. Oo. Ngayon, pagbaba doon, dinala ng aming barangay captain doon sa eskwelahan. Di doon sila. Araw-araw yan na ginawa ng Diyos, umiikot ang mga yan.
nagpapalimos, naghihingi sa mga bahay-bahay ng mga pagkain. Oo! Ang pira ng mga yan, tag 50 million. Oo, kasi Ah? mababa pera. Oo, tag 50 Dong. million. Vietnamese dong. Vietnamese dong. Naku, tuwan-tuwa kami. Meron kami 50 million. Naku, nung daling dito sa Puerto, yung hahalaga niya, 550. 5 pesos and 50 centavos sa 50 million dong. Alam mo, Ang nakakatuwa. dami yan sa San Vicente. Nakakatuwa yung mga, ano nakita ko doon sa Olympics. May isang, doon yata sa laban ni Carlos Yulo, ano yung mga Vietnamese nagpapalakpak. Oh, yung Vietnamese, hawak nila Philippine flag, Vietnam flag. Dahil sila ay nagbabayad ng utang na loob. Yeah. Na kanilang mga kababayan o kamag-anak nila, lulula nila, na during the time of war sa Vietnam, na napunta sa Pilipinas, na inakomodate natin ang gusto. Yeah, mahal tayo ng mga Vietnamese dahil Vietnamese. minahal natin sila nung nandito sila. Correct. Wala tayo nung nandito sila. Wala tayong mga nakitang discrimination ng Pilipinos. Walang discrimination. Wala. Wala. Kaya palagi ako doon sa airport. Oo, walang Oh, discrimination. walang discrimination. Pero Punong-puno sa totoo yun. lang, Ha? Sa totoo lang, yung mga Vietnamese na yan, nagkaroon na ng refugee camp sa Kanigaran. Yan ang nagpamahal ng mga biliyon. yung gulay. Kasi unlimited ang kuha nila eh. Pagkain. Ang pagkain. Oo, Kasi United Nations High Commissioner eh. Oh, Kumpra-kumpra eh. funded sila ng UNHCR. Bago nakikita ko noon, may yung mga nangungumpra dito ng gulay. Jeep, dinadala doon. Oo, kasi nga yung kanila supply. Supply. O sa isang banda, na although nagmahal naman ng konti, pero yung karamihan kasi that time, dito sa San Jose, marami dito vegetable farmer. Ito yung lugar namin, pababa yan, puro yung mga gulay. Taniman. Oo. Taniman Mga yan. maisan. Lahat yan sila talagang nakinabang dyan sa pagsusupply ng gulay sa mga Vietnamese. Sa mga Vietnamese, ang Kaya dami. Ang San Jose noon, makikita mo, ang dami nangungumpra dito ng gulay. Oo, kasi may kaibigan ako dyan during the time, 1980s. Pupunta ako dyan sa camp nila dyan sa Kanigaran. Niyayaya ko doon. Meron niya silang microphone eh. Pag may bisita, totong lang, titong dyan. Mamaya nandyan na. Oo. Ngayon, magkakape kami. Okay. Ang kape nila, ibang klase. Ganyan lang kataas sa bakso. Ang kape nila. Nakikipag-alubilo ako doon sa kanila, nakikipag-kape. Hindi katulad sa atin, ang kape natin. Hanggang dito. Sa kanila, maliit lang. Bago, panay ang kwentuhan. So, may mga kaibigan ako dati dyan sa pinupunta ko sa kanilang refugee camp. Kasi galing akong PSU Engineering, lumipat ako ng HTU, Criminology. Siyempre may martial arts yan, di ba? Defense tactic. Defense tactics. Sabi lang, saan tayo mag DT class? Sabi niya, doon sa BRC. BRC. Sabi nila, sino ang teacher natin? Sabi nila, ang teacher natin, may tangtaw. May tangtaw. Oo. May tangtaw. Kaya akala ko talaga yung Malik na tao. Ang Vietnamese, ang pangalan na may tangtaw. Bago ko narinig yan ah. Hindi totoo talaga. Pumunta kami doon pumunta kami ng BRC. Oo. Doon na kami, na-formation na, labas ang teacher namin. Vietnamese nga, pero ang kanyang height, 4'5". Yun na si Martin Tao. Yun na! Yun na si Martin. May tangtaw. May tangtaw kasi Koyonon version eh. Pag sinabing may tangtaw sa Koyonin, sa Koyonon ay maliit na tao. Pero totoo, maliit nga. Maliit talaga. Bago pangalan niya. Pero take note, black belt yan. Black belt yan. Pag sabi, Ito dapat ang ma-recruit natin eh. Ipaparehas natin kay Kontribida eh. Para garutin ng black belter na may tangtaw si Kontribida eh. Matauhan eh. nung pagsabi ng instructor, may tangtaw. Parang mapapahalaknak sa kaya na makapagsasapak-sapak. Ay black belter pala. Vietnamese. So, ibig sabihin, yung instructor ay Vietnamese. Dahil sa kanila naman ang galing, tsaka sa Chinese, China yung karate. Karate. Anyway, Defense tactic. Inaluan lang mo namin yan ng mga Good vibes lang. Good vibes. Pampatawa lang. Icebreaker. Kasi nga nakita natin na yung mga Vietnamese nagpapalakpak kay Carlos Yulo, kaya nabanggit lang natin yan. Sa bagay, actually hindi ko napanood pero sabi kahapon si Kwan pala, si Larry Gadon pala, mayroon programa sa PTV4. Meron. Larry Gadon live. Okay. Kahapon, si Tenko ba yun? Tenko, Pagcor? Pagcor. Ang kanyang guest.
Sabi ni Tingko, mayroong batas ang PAGCOR, nakalagay doon na ang gold medalist, silver, bronze sa Olympic, magbibigay ang PAGCOR. Sa gold medalist, 10 milyon bawat isang gold. Si Yulo nakadalawang gold, 20. he is entitled to receive 20 million. Tag 10 million na tag, 5 million naman ang silver at saka Bronze. bronze. Oh, 2 naman yung bronze. Ngayon, ang maganda doon, 24 million sa Mega World na ibibigay kay Yulo na kondo. 35. 35. Kino-inside sa kanilang 35th 5 anniversary. Ayun, 35 million, kondo. Plus 3 bedroom. Ang kondo kasi 32 plus may cash na 3 million. Yan. So, di marami na siyang tatanggapin. Ang presidente ng Pilipinas, 10 million din. Bigay din. Oh, yung Congress, 3 million. 6 kasi 2, 3. Oh, marami pa ang magbibigay. So matotal, kung susumayin mo yung paghihirap at panalo Sulit. ni Yulo, sulit na sulit, kulang-kulang 100 million ang kanyang magiging reward. So, Dami. magandang balita. Kaya yan ay challenge sa mga kabataan na hindi lang basketball ang Athletics. Yung Athletics. basketball, wala Wala na naman kapag-apagasa yan. Wala yung basketball dito tayo obra dahil ang height natin parang height lang ng nyo eh. Yung instructor nyo eh. Ay, anong ilalaban mo doon sa Andre the Giant height? Saka take note, yung semifinals ng Serbia At saka US. hirap na nga yung US. NBA professional. Oo, sila Lebron, hirap pa rin. Oo. Pero naglaban na ba yung host country, France at saka US? Yan, paglalaroan lang yan. Hindi, parang ngayon ba? Kagabi. Bukas. Ayan. Hindi, ang Serbia, semifinals. Wala na. Di, talo na yung Serbia. For bronze na lang. Pero close ha. Apat lang. Si LeBron James ang bumanat ng huli na eh. Sino kayo mga kalaban nila sa finals? France, host. France. Oo. Tinalo na ng France. Oo. Yan na nga yung final na, yan ang France na, yung host country. So, abangan natin kung sino mananalo dyan. Pero, sabi nga ni Manong Raul, paglalaroan lang yan nila Dwayne White, LeBron, Curry, Durant. Sandali lang, si Durant ba? Lumalaban pa? Nakita ko kasi noon yung si Durant, pilay na eh. Oh, may nakalakay kasi Sando Durant bago nakasakit. Kaya ito sa yung Olympics, dito sa atin maraming may potential sa gymnastics, Boxing. Ang boxing natin, sayang pero bronze si Peticio. Kung yung tumalo kay Peticio before, tinalo na siya ng taga-protocol Ayun? si Gabuco. ay hindi to. Kabarangay na. Gabong mo sa San Jose. Yes! Oh. So sige. Ay alam mo yung boxing dito, ano yan eh. Ang presidente ito ng amateur boxing yata sa Puerto, Palawan, si Doc Rodriguez sa Sanggunian. Yan siguro maganda suportahan natin yung kanilang mga sports program para sa mga local boxers natin, di ba? Athletics, huwag na yung basketball. Wala, hindi tayo obra sa basketball. Jones Cup, pwede Jones Cup, pero Olympic. Yung ating gobyerno, pati itong mga sponsor, nagpupumilit. Walang kapag-apag. Wala pag-asa. Dito sa ibang sport, pwede. Pwede tayo sa Swimming. swimming, yan, pole vault, di ba? Yung pole vault, muntik na rin, di ba? Si ano? Si Ubiena. Sabi niya. Fencing, mga Oo. rowing. yan. Yung anak ni, yung single na sulong anak ni Richard Gomez pala. Fencing ang laro. Fencing yun. Nagmana rin kay Richard. Mga individual games na pwedeng mapanalunan kasi by nature maliliit talaga Kaya mga ang Pinoy. malungkot pa nga dyan, pag nag-concentrate tayo dyan sa mga individual events na yan, for sure, mas marami pa yung delegation dito sa atin. Kasi magdadala ka ng kung ano-ano mga delegation eh. Kauna-unahan, Tokyo Olympic, mula na sumali ang Olympic sa Pilipinas, ang Pilipinas sa Olympic, kauna-unahan nagkaroon ng ginto, Tokyo Olympic, Helen Diaz. Ito ang malungkot sa susunod na Olympics sa Los Angeles. Los Angeles, Ang problema, Puyo, Palawan, California. hindi walang boxing event. Bakit? Bakit? Ang International Boxing Association at saka ang Olympic ang World Olympic Committee merong conflict. Usapan. May conflict sila, may away. Nagsimula ito doon sa yung dalawang
babae na kine-question Yung lalaki pala. Yes. Gender. Yung gender. Sabi ng International Boxing Association, lalaki yan. Ang sabi naman ng International Olympic Committee, Pwede yan. Pwede yan kasi parang bias daw ang decision ng International Boxing Association. Oo. So ngayon, hanggat hindi naayos yan, for the meantime, Walang mo ng boxing. Walang boxing sa Los Angeles Olympics. Ayaw ng... yung organizer ng Los Angeles Olympic, ayaw nila. Ayaw ng Okay. IOC muna isa ng boxing. Yung issue yan, nag-trigger because doon sa babaeng boksingero ng Italy. At saka isa, 48 seconds, umalis. Hindi, sumuko siya. Sumuko. Sumuko Dahil nga, siya. ang suntok ng kanyang kalaban, hindi suntok ng babae. Ayan. Sa tanang buhay niya, doon lang daw siya nakatikim ng gano'n. Oo. Tama nga rin ang decision Tama rin. niya. Bakit pahirapan niyo yung sarili? Correct. Sabi kasi ng ng International Boxing Association, base sa medical evaluation, yung kanyang testosterone or whatsoever Hormones. hormones, nagpapakita na male hormones yun. Oo. Male hormones. Ipagpalaki na natin, kahit pinutol pa yung kanyang ari, lalaki pa rin siya. Yes. Correct. Yes. Kuwan yan eh. Pwedeng dayain kasi yun. Generally accepted kuwan yung hormones. Hormones. Oo, scientifically proven Scientific yan. proven yan. So kaya ang ating mga boksingero nakakalungkot, baka hindi makasali sa susunod na Olympics. Ay, may plano pa naman kaming pumunta ng Los Angeles Abay. Olympics. Oo, kung suswertin tayo, baka nandun tayo. Ay, Pero baka. yan, 2028 pa yan. 28. Oh. Ay, magpunta tayo doon. Biyanan mo sa... Biyan ako sa California rin eh. At pareho pala tayong California. Oo, tsaka sa New Jersey. Aroy. Ako actually, maghahanda na ako barbell. 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 Nanalo na ako dyan noon eh. Barbell? Oo. Yung panahon mo. Weightlifting? Barbell. 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 Yung baras. Only Ay, problem. dito walang hindi pinopromote ang weightlifting dito sa atin sa Puerto. Wala. Ay, sasarap kasi ng pagkain dito. Eh, magbukat yan ng weightlifting association, di ba? Kita mo si Diaz na nanalo, di ba? Tsaka yan, hindi mo kailangan ng height. Yes, palakasan talaga yan, di ba? Hindi kahit si Yulo, kita mo naman ang height niya eh. Hindi kailangan sa kanyang event ang height. Ang importante, nag-perform. Eh ngayon, nakadalawang gold pa siya. First time sa Pilipinas, nakaka-2 golds. Inabangan ko ang second goal niya, alas 11 ng gabi. Dadami ang magiging pangalan ng lalaki na Carlos. Carlos. Oo. Dahil babara naman kay Carlos. Eh, paano kasi, dahil dyan sa panalo niya, meron ba namang, dito ka sa atin sa Puerto Rico yung dessert? Meron silang araw na magbibigay ng libreng leche plan kung ang pangalan mo Carlos dahil kay Carlos Yulo. Ayan, ibalik natin dyan. Yung anak ko, Andre ang pangalan. Okay. Pero dinagdagan ko ng isa kasi kung Junior, Oo. Antonio Junior, patay na ako, sinisisipa ko ng anak ko. Oo. Dahil pagkuha niya ng mga NBA clearance niya, ay marami mag-hit siya eh. Hindi sasabihin niya, itatay ko naman, bakit naman ako pinag-junior eh. Diba? Ngayon, dalawang pangalan ng anak ko. Ang isa doon, Andre. Nung kasikatan ni tennis player, Andre Agassi. Yan, ha, diba? Tama ka. Ngayon, marami na naman Carlos.